Mga kapatid, ang ating Panginoon, ang Diyos ay mayroong pangarap. At ano ang pangarap niya? Na tayong lahat ay magkaroon of this complete understanding of who He is. When God has revealed His Son and He became our way, our truth, and our life, yon ang nakatagong kayamanan. That is the hidden treasure that God wanted us to discover. Gusto niyang ipakilala ang kanyang sarili, hindi lamang Diyos na bilang Ama, siya rin ay Diyos na maawain. Siya ay Diyos na mapagpatawad at Diyos na mapagkalinga. Mga kapatid, pero nagdesisyon siya na itong pangarap na ito ay hindi niya gagawin na solo, na mag-isa lang. Though kaya niya, isang pitik lang, isang palakpak lang, isang salita lang, everything can come into being. Diba? Sabi niya doon nung nilikha niya ang sanlibutan, let there be light, and there was light. So napakadali para sa Diyos, para idikta o i-record sa ating mga pag-iisip, sa ating mga puso, kung sino siya. But His decision is to involve us into that mission. Diba? Isinama ka doon sa trabaho, kasama ako sa trabaho. God doesn't want you to be fence-sitter. Ano ibig sabihin nun? Mga miron lamang. God doesn't want us to be spectator. Yung titingin-tingin lang, dadaan-daan lang. O sige, ginagawa ni Lord yan. Okay lang ako na hindi. Wala akong pakialam. No, God wants us to be involved. He wants us to be part of the story. Hindi extra. You can also be a protagonist of the story. Sabihin nyo, Father, pangpari lang po yan. Note, my dear brothers and sisters, that the gospel was written, and even when Jesus Christ has called His disciples, wala namang pari doon. In a sense na yung pari na pagkakaalam natin. Wala naman on that 72 that was sent ang sinasabi na Madre Religiosa. No, they were ordinary men like you. May kanya-kanya silang larangan na tinatahak at iba-iba. Hindi lang sa qualification ng mundo. Some of them were fishermen. Some of them were tax collector. Some of them were just ordinary people. Or some of them has done bad things. Tax collector sitting at the corner at the marketplace, collecting the money of his kababayan, ireremit sa mga kaaway. Hindi ba dapat yung taong yan tinutuliksa na? Kasi he's doing something, and yet God has called people like them. Kaya in the same manner, God has involved men and can involve you into the realization of that dream. 5 things at least dito sa sa pagbasa na ito. 5 bagay na gusto kong puntuin. Mabilis lang ito. Una, God sent these men 2 by 2. Dalawa-dalawa. Pwede naman sana isa-isa lang. Pero ang Diyos pinadala dalawa-dalawa. Why? Because these disciples turned apostles will declare, will pronounce, will announce, will communicate who God is. At sinong Diyos sa ito? God of communion. Paano ka makakapagsalita ng komunyon kung hindi mo kaya na makipisan sa isa pa? Pangalawang bagay, they have to rely with one another. Kinakailangan nilang magtulungan. Why? Kasi kapag mag-isa lang at sigurado kapag naging matagumpay ang misyon, ibibintang niya ang tagumpay ng misyon sa kanyang sarili. Magaling ako nagawa ko ito mag-isa You see the danger? At naririnig rin natin ang ating sarili whenever we accomplish something. We are tapping our shoulder. Ang galing-galing mo. Why? That is the danger of autonomy. Na ikaw lang. And that is the wrong thing
about other religion. Yun ang mali sa ibang religion. That instead, they are pointing to Jesus Christ, they are pointing to themselves. Tignan nyo yung ibang mga religion, how they are giving importance doon sa discovery ng mga leaders sila on how they have founded their church. I am the Son of God. See? Ngayon, nasaan na yun? The danger of leaders, the danger inside the religion kapag hindi dalawa-dalawa ang pagpapadala. Pangalawa, sabi niya, we have to pray. Pray to the Lord of the harvest. Mahalagang mahalaga ito, mga kapatid. Sa lahat ng ating ginagawa, sinisimulan natin ang mga bagay-bagay kahit hindi pa tungkol sa mga bagay na konektado sa simbahan. We start things by asking God to help us. Lord, tulungan mo ko. Lord, magpadala ka ng Espiritu. And that is an acknowledgement that you yourself, ikaw mismo, ang mga bagay ay kinakailangang isagawa kasama ang Diyos. Kaya nga ako, natutuwa ako. Halimbawa, may magbabiyahe. Father, paki-pray over nga po kami kasi, Father, magbabakasyon po kami. Ako natutuwa ako doon kasi it is a time na yung leisure time natin, and yet, we involve God. Sinasama natin si Lord. Halimbawa, pag magte-take ng exam ang mga anak natin, di ba? We tell them, hey, magdasal ka muna bago ka mag-review. At lalo-lalo na, kapag magte-take ka ng exam, pray. Kaya anong nangyayari? We are flocking churches like St. Jude, Baclaran, no? Sacred Heart. Alam nyo, pag mga panahon na lalabas ang exam, nandoon na yung mga yaan. At kapag lumabas ng exam, alam nyo, kapag merong mga pumasa, ang ingay nila sa labas. Naghihiyawan, tuwan-tuwa sila. And they are very grateful sa tulong ng Diyos because we believe that God can accompany us, can help us face challenges in life, and can precede our way. And so, we pray. And also, we pray for the Lord of the harvest to send laborers for the harvest kasi maraming mga tao ayaw because they don't find the need, the urgency. Para sa inyo lang yan, mga pare. Para doon lang sa mga gustong magmadre. No. We're talking about laborers. Sa isang construction, iba ang foreman, iba ang mason, iba ang laborer. Pero hindi ibig sabihin na ang laborer mababa ang trabaho ay hindi mahalaga. No. Hindi makukumpleto ang construction kapag walang laborer, and God needs you. Pangatlo, God is sending you, has sent the disciples like sheep among wolves. And the world will not welcome. Hindi basta-basta tatanggapin ng mundo itong mga taong ito. Why? Kasi ang mundo masyado nang naging malupit. Ang mundo ay masyado nang naligaw. Ang mundo, iba na ang pinapahalagahan. That's why, kung tatanungin niyo mga servant na ito, itong mga ito, ay naku po, the moment that they have said, yes, okay, magsiserve ako. Alam niyo po, maraming beses sa kanila, pinagtatawanan. Naaksaya mo lang ang oras mo sa simbahan. Yung iba sa kanila, magagaling na mga tanggero. Ngayon, binubuyunan ng mga kaibigan at ang tawag sa inyo, Father. Tawag sa inyo, Father, o kaya Bishop, di ba? Di ba't ini-insulto sila? Because the world will never agree na ang buhay natin, quote and unquote, inaaksaya daw natin sa simbahan. Yung mga nanay dito, di ba? Pag magpupunta kayo sa simbahan para magdasal, ang bintang sa inyo, hoy, kayo ba? Ikaw ba? Boyfriend ka ng pare? Parang lagi ka nasa simbahan. Hawak mo ba ang susi ng simbahan? Parang ikaw ang taga-bukas. Ikaw na rin ang taga-sara. You see?
how the world is treating us. But God or Jesus has perceived already how the world will treat you. Sabi nga ni Archbishop Fulton Sheen, sa oras na ang mundo ay maging kaibigan mo na, if the church befriends the world, kapag kinaibigan ng simbahan ang mundo, the church cease to fulfill His mission. Titigil ang kanyang pagiging simbahan kapag okay lang tayo sa lipunan. Tignan nyo, kapag ang simbahan nag-start ng magsalita tungkol sa politika, kahit kayo ayaw nyong makinig, di ba? Ay, si Father, politika na naman ang pinag-uusapan. Father, dapat focus lang kayo sa pagdarasal. But no! We also have to speak about those things. Because we have to offer them the justice of God. To know the difference between right and wrong. Sabi ng isang atheist ito sabi niya, I am happy that there is a Catholic Church. Imagine, no? Atheist. I am happy that there is a Catholic Church. Sabi niya, na kahit sa punto na nasisira na ang moral ng tao, that there is still an institution ready to defend humanity. Di ba? Talaga namang nakaka-proud yun. Kumbaga parang ang Katoliko, pagiging Katoliko, is the last line of defense. Though we are always at the forefront, we are also at the last line of defense. Pang-apat, Jesus Christ has told the disciples to bring only what is essential. The basic. Alam nyo, mahalaga to. Bakit? It is a two-way thing. Ipinapahayag mo sa mga tao, unang-una, yung reliance mo sa Diyos. That you will rely on His provision. Pero ang mas mahalaga is when you go to the people, it is an announcement of what is the most essential thing. Ano ang pinakamahalaga? At ang daladala mo ay ang mabuting balita. And that is the most important thing. Ang problema sa mundo, baliktad. Mahalaga pera, mahalaga kapangyarihan, mahalaga posisyon, mahalaga pangalan, mahalaga I don't know. Ayon ang mahalaga sa mundo. At ang Diyos, ang pananampalataya, sige, every Sunday, I will give 1 hour para sa aking spiritual na kalagayan. 1 hour sa isang linggo. Minsan tinatamad pa tayo. We drag our feet coming to the church. Bakit? Nabaliktad, naging appendix na lamang. Ang Diyos, bagay tungkol sa kabanalan, bagay tungkol sa buhay na walang hanggan, wala nang halaga, appendix. In a world na kung saan, mga kapatid, ang mga may sinabi ay yung mga taong may laman ang pitaka. Ang mga may sinabi ay yung mga taong malalakas ang boses. Yung mga taong malalakas, yun ang nilalapitan, yun ang ginagalang. Jesus Christ is coming to us. Hey, lahat ng mga bagay na yun, mawawala, lilipas. Do not invest your life on those things. Kasi bandang dulo, you will leave this place empty-handed. Naikwento ko na sa inyo minsan yung istorya ng isang lalaki na natupad ang kanyang pangarap. At ano ang pangarap niya? Simple lang naman. Magkaroon siya ng sasakyan, pero hindi ordinaryong sasakyan. Gusto niyang sasakyan, pick up. Pero hindi ordinaryong pick up. Gusto niyang pick up 4x4. Finally, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsusumikap, pagtsatsaga, sakripisyo, nakuha niya na ang kanyang pangarap na pick up
4x4. Kaya araw-araw niya yung pinupunasan. Nagkakapi siya sa harapan ng kanyang sasakyan. May panahon na kinakausap niya na. Bakit? Pangarap yun na natupad. Isang araw, nagulat siya habang pinupunasan niya ang kanyang sasakyan. Doon sa bandang likuran, kung saan nakasulat ang 4x4, bigla siya nagulat, merong nakauka na gasgas. At ano yon? Merong nakalagay na equal 16. 4x4 equal 16. Alam niya kung sinong gumawa yun. Yung kanyang anak na nag-aaral pa lamang ng matematika. Kaya galit na galit siya. Pinuntahan niya yung kanyang anak. Anak! Ano naman ginawa mo? Sakyan ko! Kaya anong ginawa niya? Sinigawan niya, minura niya, talaga. Masakit na salita ang binigay niya sa kanyang anak. Pero wala na siyang magawa. Kaya anong ginawa niya? Pinagawa niya na lang yung sasakyan ulit. Pinapinturahan, pinakinis, pinakintab para mawala ang gasgas na equal 16. Pagkatapos ulit ng mga ilang araw, maayos yung sasakyan niya. Pagbalik niya, meron na naman 4x4 equal 16. Hindi natuto ang kanyang anak sa kanyang sinabi. Kaya anong ginawa niya? Hinampas niya ang kamay ng kanyang anak. Pinalo niya ang kanyang anak para magtanda na wag nang sulatan ng equal 16 ang 4x4 truck niya. Pero ganun ulit ginawa niya. Pina-repair, pinapinturahan, tinanggal ang gasgas. Pagkatapos ng mga ilang panahon, naisip niya, baka ang anak ko talagang matigas ang ulo, hindi matututo. Kaya inunahan niya na. Nilagyan niya na ng decal sticker. 4x4, tapos yung sticker na nilagay niya, equal 16. Sabi niya, wala nang sasagutan ng anak ko. Okay na ito. Hindi niya nagagasgasan ang aking sasakyan. Alam niyo po, paggising niya isang araw, pagpunta niya sa likuran ng sasakyan, nakita niya, ang nakasulat doon sa likuran ay 4x4, yung tatakpo ng sasakyan, tapos yung sticker na nilagay niya na equal 16, sa tabi noon ay mayroong malaking check. Tama, tatay. Ngayon natuto ka ng mag-multiply. Mga kapatid, minsan mas mahalaga yung mga bagay-bagay kahit kumpara sa mga relasyon natin. Relasyon sa ating kapwa, sa ating mga anak. See, look at your priorities. Look. Minsan, mapapaisip ka, sayang yung mga panahon na hindi ko sinamahan ng aking mga anak. And it's too late. Sayang yung mga panahon na hindi ko sila nabilinan. Sayang yung mga panahon na hindi ko sila nakausap. Sayang yung mga panahon na hindi ako nakapag-thank you sa aking nanay. Sayang yung mga panahon na hindi ako nakapag-I love you sa aking tatay. Sayang yung mga panahon na hindi ako nag-sorry sa kanila. And it's too late. Lahat lumipas kahit panahon. Now, please, hearing this gospel, learn what is essential. Hindi ko sinasabing masama yung mga bagay na yon, but they are less important to what is essential. Your relationship with God. Panglima, dadalhin natin ito sa mundo. Mga kapatid, ano ang dadalhin natin sa mundo? Do not tell the world of what you can do for God. Dahil malulunod sila sa galing nyo. Kaya ko magnubina, kaya ko magdasal, kaya kong lumuhod, kahit sa munggo. Kasama ba yun? Kaya kong gawin ito, pupunta ako sa Baclaran, punta ako ng Sacred Heart, pupunta ako sa Quiapo, kaya kong gawin yan. The world is not interested on what you can accomplish. But please tell the world, etong mas mahalaga, on what God has done to you. Hindi yung anong kaya mong gawin sa Diyos, kundi ano ang ginawa ng Diyos sa'yo. Yon ang hinihintay nila. Please, yun din ang ina-announce nyo. Yun din ang isi-share nyo. Because they are waiting.
Ano kaya ang pwedeng gawin sa akin ng Diyos? Anong hiwaga? Anong kagandahang karanasan? Tell them, posible. And rejoice, hindi lamang dahil meron tayong na-accomplish, meron tayong nagawa, kahit mga disipulo, sabi ni Jesucristo, but rejoice more because your names are written in heaven. Nakasulat doon sa langit ang iyong pangalan. And God will never forget your sacrifices. Gumigising na maaga, bata, para magsilbi. God will never forget His sacrifice. Yung practice ng mga choir, God will not forget. Kahit minsan sintonado, okay yan. God will not forget. Nagkakamali ang mga yan. God will not. Their names are written in, and also with you. God has written your name there in heaven, in His heart. And so let our prayers be, may the Lord fulfill His dream in us. And let the dream of God be also our dream. And let that dream be realized in our life. Amen.